Gitnang bahagi ng 1941 habang ang digmaan ay umuusad patungo sa silangan, nagsimula ang isang ganap na magkaibang yugto. Hindi na ito tungkol sa paghihiwalay, paglilipat o pagpaparusa. Ang makinaryang pampamahalaan ay nagsimulang magpatupad ng sistematikong pagpatay sa buong populasyon. Ang mga utos ay nanggagaling mula sa tuktok. Malinaw na ipinasabi ni Hitler kung ano ang nais niya. Burahin ang mga Hudyo mula sa Europa ng walang bakas. Ang mga pagbitay ay hindi na mga hiwalay na pangyayari. Naging bahagi sila ng isang sistemang kinabibilangan ng iba't ibang antas ng gobyerno, militar at pulisya. Milyon-milyong tao ang pinatay ng walang paglilitis, walang record at walang pagkakataong makatakas. Ang mga tren na puno ng tao ay araw-araw na umaalis patungo sa mga nakasaradong destinasyon, habang ang mga espesyal na sentro ay inangkop upang mawala ang mga katawan nang hindi nagiiwan ng ebidensya. Ang desisyon ay ipinatupad ng may tumpak na plano. Ang bawat unit ay alam ang kanilang tungkulin. Hindi kailangang mga paliwanag. Ang mahalaga ay malaman kung sino ang dapat alisin. Ang puot ni Hitler ay hindi isang pansamantalang impulsibo. Isa itong patuloy na polisiya. Bawat hakbang ay bahagi ng isang planong matagal nang nakatakda. Kailan ba itinakda ang linya na nagbago ng puot na iyon sa isang desisyon ng pagpapaslang? Kapag ang takot ay naging doktrina, ang antisemitismong natutunan ni Hitler sa Vienna. Nang umalis siya sa Linz, lumipat si Adolf Hitler sa Vienna dala ang ideya ng pagiging pintor. Nabigo na siya sa dalawang pagtatangka na makapasok sa Akademya ng Sining, dahilan upang manatili siyang halos walang kita. Sa panahong iyon, nanirahan siya sa iba't ibang pampublikong silungan, napapalibutan ng mga taong walang trabaho, may sakit o nasa lubhang kahirapan. Markado ng yugtong iyon ang simula ng kanyang pag-iisa kung saan ginugol niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga polyeto, pahayagan at mga tekstong politikal. Doon niya sinimulang saluhin ang mga ideyang laban sa mga Hudyo na malayang umiikot sa Vienna. Sa kabisera ng Imperyong Austro-Hungarian, hayagang sinasabi ang pagtutol sa mga Hudyo. Lumilitaw ito sa mga talumpati, sa media at maging sa mga kampanyang elektoral. Isa sa mga taong may pinakamatinding impluensya noon ay si Alcalde Karl Lueger, na gumagamit ng mga antisemitikong pahayag upang makuha ang simpatya ng publiko. Hindi lamang niya pinahintulutan ang mga berbal na pag-atake sa mga Hudyo, kundi ginamit din niya ang mga ito bilang kasangkapan upang pagtibayin ang kanyang kapangyarihan na inilalarawan ang sarili bilang kinatawan ng taumbayan laban sa umano'y elitistang mga Hudyo na may kontrol sa mga bangko, negosyo at media. Pinagmamasdan ni Hitler kung paanong nakakakuha si Lueger ng mga tagasunod sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga Hudyo bilang mga may sala sa mga suliraning panlipunan. Unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang ganitong paraan ng pag-iisip, bagaman wala pa siyang malinaw na paninindigan noon. Sa Linz ay nakasama niya sa klase ang mga kabataang Hudyo nang hindi nagpapakita ng pagtutol, ngunit sa Vienna ay nagsimulang magbago ang lahat. Isa pang pangalan na nakaimpluwensya sa kanya kahit hindi sila nagkakilala ay si Georg von Schönerer, isang radikal na politiko na ipinagtatanggol ang kadalisayang Aleman at tumututol sa lahat ng hindi Aleman. Hindi siya kailanman nakilala ni Hitler, ngunit binasa niya ang marami nitong mga talumpati at inangkin ang ilan sa mga ideya nito, lalo na yaong mga pinaghalo ang matinding nasyonalismo at galit sa mga Hudyo. Hindi lamang mga Hudyo ang inaakusahan ni Schönerer, kundi pati ang Katolisismo, mga Slav, at lahat ng grupong hindi tumutugma sa kanyang pananaw ng sambayanang Aleman. Iniwan ng ganitong halo ng puot at pambansang pagmamataas ang bakas kay Hitler. Samantala, pilit niyang pinagsusumikapang mabuhay. Nagbebenta siya ng mga postcard na siya mismo ang nagpinta at tumatanggap ng kung anong trabahong pampalipas gutom. Ginugol niya ang maraming oras sa mga aklatan at kapehan na walang tigil sa pagbabasa. Lalo siyang nahumaling sa mga sulating ukol sa kasaysayang Aleman, kadalisayang lahi,
pagbagsak ng kultura, at mga pandaigdigang sabwatan. Bagaman hindi pa siya kilala noon, unti-unti nang nabubuo ang kanyang pananaw sa mundo, na pinapakain ng pinakamalalalang ideya sa kapaligiran Viennese. Sa mga silungang kanyang tinutuluyan, nakikisama si Hitler sa mga lalaking desperado, karamihan sa kanila ay puno ng galit laban sa sistema. Nakakarinig siya ng samut-saring teorya na itinuturo ang mga Hudyo bilang responsable sa ekonomiya, sa media at sa pagbagsak ng kultura. Hindi pinagdedebatihan ang mga ideyang ito, inuulit ang mga ito na parang katotohanan. Sa ganitong klima, nagsimula si Hitler na makita ang mga Hudyo bilang isang grupong dapat sisihin sa lahat ng bagay. Ang tabloid na media ay naging susi rin. Ang mga murang pahayagan ay pinupuno ang kanilang mga pahina ng mga mensahe ng galit, eksaheradong ilustrasyon, at mga tekstong inaakusahang ang mga Hudyo ay minamanipula ang lipunan. Madalas itong basahin ni Hitler. Bagaman pinupunan niya ang ilan sa mga pahayagan, pinapansin niya ang agresibong estilo ng kanilang panghihikayat. Sa hinaharap ay gagamitin niya ang mga paraang iyon para sa sarili niyang propaganda. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang binuo ang imahen ng mapanganib na Hudyo. Hindi ito basta damdamin kundi isang ideyang unti-unting nabuo mula sa personal na pagkadismaya, kahirapan, antisemitikong teksto at mga figura tulad ni Lueger at Schönerer. Nang lumipat siya sa Munich, dala na niya ang isang baluktot na pananaw kung saan ang mga Hudyo ang naging pangunahing kaaway ng lahat ng kanyang itinuring na kasinungalingan o kabulukan. Sa mga lansangan ng Vienna, hindi lamang sa mga politiko nagmumula ang pagtutol sa mga Hudyo. Makikita ito sa mga pader sa anyo ng mga placard, polyeto at mga anunsyong may nakakasukang imahe ng mga Hudyo bilang sakim o katawa-tawa. Sa mga tindahan ng aklat ay mabibili ang mga polyeto at librong nagpapanggap na mga seryosong pag-aaral, pero paninira sa mga Hudyo ang nilalaman. Maraming tekstong binabasa ng karaniwang mamamayan at maging ni Hitler ang nagsasabing ang mga Hudyo ay hindi tunay na bahagi ng bansa kundi banta sa loob na nagpapahina sa sambayanang Aleman. Dahil wala siyang pera para sa formal na edukasyon, ginugol ni Hitler ang maraming oras sa mga pampublikong aklatan. Binabasa niya ang mga librong pinaghalo ang kasaysayan, nasyonalismo at rasismo sa kunway makaagham na tono. Isa sa mga manunulat na madalas niyang basahin ay si Lanz von Liebenfels na nagsasabing ang mga Hudyo ay lahing mababa at banta sa kalikasan. Hinatak siya ng mga ideyang ito sapagkat nagbibigay ang mga ito ng mga payak na paliwanag sa mga komplikadong suliranin. Lahat ay kasalanan ng mga Hudyo. Habang lumalala ang kanyang kalagayang pinansyal, sinimulan ni Hitler na iugnay ang kanyang mga pagkadismaya sa mga binabasa niya. Ang pagkakataboy sa akademya, ang malamig na pagtanggap sa kanya, at ang pakiramdam na siya'y tinataboy ay bumagay sa naratibong isinisisi sa mga Hudyo ang pagsupil sa mga tunay na Aleman. Bagaman walang ebidensyang nagkaroon siya ng direktang problema sa mga Hudyo sa panahong iyon, may mga palatandaang kalaunan ay tinanggap niya ng lubos ang ideya na mayroong tahimik na sabwatang pumipigil sa pag-unlad ng kanyang bayan. Ang kapaligirang kanyang ginagalawan ay lalo pang nagpapatibay ng pagbabagong iyon. Sa mga silungan ng mga walang tirahan, umiikot ang mga usapan sa paninisi sa mga Hudyo sa kawalan ng trabaho, implasyon at pagbagsak ng moralidad. Inuulit ang mga ito ng walang pagtutol. Sa ganitong espasyo, ang antisemitismo ay hindi pinag-uusapan kundi tinatanggap bilang normal. Maging ang mismong lungsod ay kasangkot sa prosesong ito. May mga bahagi ng Vienna na magkakasamang namumuhay ang iba't ibang kultura at may iba pang puno ng tensyon. Inilalarawan ng mga pahayagan ang mga pagkakaibang ito na parang likas na tunggalian. Hindi na kailangang hanapin ni Hitler ang mga ideyang iyon, nasa lahat ng dako. Sa bawat kanto ay may isang usapan, placard, o talumpating nagpapatibay sa imahe ng Hudyo bilang banta. Sa kabila ng lahat ng ito, walang palatandaan na sa yugtong iyon ay nagsalita si Hitler ng mga ekstremistang pahayag sa publiko.
Sa kanyang mga sulatin at sa mga kwento ng mga nakakakilala sa kanya, hindi siya inilarawan bilang aktibong politikal na tao, kundi isang kabataang nakakulong sa kanyang mga ideya, walang malinaw na direksyon. Ang totoo, sa mga panahong iyon ay binubuo ang pundasyon ng ideolohiyang kanyang yayakapin at itataguyod sa pamamagitan ng karahasan. Nang isulat niya ang Mein Kampf, ginawang sistema ni Hitler ang marami sa mga ideyang nakuha niya sa Vienna. Ang dati malabong pagtutol na pinakakain ng mga polyeto at talumpating lansangan ay naging ideolohiyang may anyong makasaysayan at pampulitika. Ngunit ang pagdaan niya sa Vienna ang naging mahalaga. Doon niya natagpuan ang mga pirasong kanyang gagamitin upang bigyang katwiran ang pag-uusig at paglipol sa mga Hudyo. Nang lumisan siya patungong Munich, hindi na siya ang kabataang nangangarap na maging pintor. Sa Vienna niya nakuha ang mga ideyang bumaluktot sa kanyang pananaw sa mundo at siyang magtatakda ng kanyang landas sa politika. Mein Kampf, ang manual kung saan ginawang programang pampolitika ang kanyang galit. Sa mga pahina ng Mein Kampf, inorganisa ni Adolf Hitler ang maluwag na antisemitismong nasagap niya sa Vienna bilang isang kumpletong diskurso, isinulat bilang babala sa mga Aleman. Isinulat ito habang siya'y nakakulong at hindi basta sinulat ng biglaan kundi isang malinaw na pagpapahayag ng kanyang pananaw sa mga bagay. Sa sentro ng teksto, ang Hudaismo ay hindi inilalarawan bilang relihiyon o bilang minorya, kundi bilang tuloy-tuloy na banta laban sa sibilisasyon. Mula pa sa simula, iniuugnay niya ang Hudyo sa Marksismo. Para sa kanya, ang komunismo ay hindi lamang isang ideyang pampulitika, kundi kasangkapan ng mga Hudyo upang sirain ang mga bansa. Sinasabi niyang ang kaisipang Marksista sa mensahe nitong pagkakapantay-pantay at pagtanggi sa pambansang pagmamataas ay naglalayong pahinain ang kaluluwa ng sambayanang Aleman. Ang Bolshevismo sa salaysay na iyon ay isang pagtatakip upang ikubli ang kontrol ng mga Hudyo at isulong ang pagbagsak ng mga estado. Ngunit hindi doon tumigil si Hitler. Ipinagdiinan din niya na ang mga Hudyo ang nasa likod ng pandaigdigang sistemang kapitalista. Sa gayon, inilalarawan niya sila bilang tagapagtaguyod ng komunismo at ng liberalismong pang-ekonomiya, kinokontrol ang dalawang panig ng politika upang pahirapan ang Alemanya. Paulit-ulit sa aklat na sinasabi niyang kontrolado ng mga Hudyo ang media, lalo na ang mga pahayagan. Ayon sa kanya, ginagamit nila ang pamamahayag upang hubugin ang opinyon ng publiko, makialam sa edukasyon at itulak ang kultura patungo sa kanilang interes. Sa ilang bahagi, sinasabi niyang hindi raw aksidente na ang mga pangunahing diaryong Aleman ay may mga may-ari na Hudyo. Para sa kanya, ginagamit ang impluensyang ito upang atakihin ang mga tradisyon, sirain ang reputasyon ng hukbo, hikayatin ang pasipismo at ikalat ang mga ideyang internasyonalista. Sinisisi rin niya ang mga Hudyo sa pagkasira ng sining, musika at disenyo. Inaakusahan niya silang sinadya ang pagwasak sa estetikang Aleman na may layuning burahin ang halagang kultural ng bansa. Ipinapalagay niyang ang makabagong eksibisyon, mapanghamong mga likha at musikang walang porma ay bahagi ng planong buwagin ang espiritu ng bansa. Sa kanyang pananaw, ang sining na iyon ay hindi isang aksidente kundi resulta ng planadong aksyon mula sa mga Hudyo. Isa pang mahalagang bahagi ng teksto ay ang kanyang pahayag na ang mga Hudyo ay hindi tagalikha. Ayon sa kanya, sila'y mga manunulad na nabubuhay sa pagsisikap ng iba. Sinasabi niyang pumapasok sila sa mga komunidad ng masisipag at pinahihina ang mga ito mula sa loob. Ang ideyang ito na inilahad na parang kasaysayan ay naging batayan upang bigyang katwiran sa kalaunan ang mga hakbang ng pag-aalis. Sa paglalarawan sa kanila bilang mga dayuhang nagsasamantala sa iba, tinatanggal niya ang anumang posibilidad ng integrasyon. Isa sa mga pinakakilalang pahayag sa aklat ay malinaw na nagpapakita ng kanyang layunin. Kung ang Hudyo ay magtagumpay na manaig sa mga bayan ng mundo, ang gantimpala nito ay ang ganap na pagkawasak ng sangkatauhan. Sa linyang iyon, ipinapakita ni Hitler na ang mismong pag-iral ng mga Hudyo ay hindi maihahalo sa pagpapatuloy ng mga bayang itinuturing niyang dalisay. Ang ideyang ito ay hindi nagbibigay ng puwang para sa kasunduan o paghahalo.
tanging tuwirang tunggalian ang kanyang nakikita. Matapos niyang ilahad ang kanyang pananaw ukol sa labanan ng mga ideya, ginagamit ni Hitler ang aklat upang ipunto na kailangang alisin ang Hudyo, hindi lamang limitahan. Sa kabuuan ng teksto, inuulit-ulit niya na ang tanging paraan upang maprotektahan ang Alemanya ay ang tuldukan sa ugat ang banta. Sinasabi niyang anumang pagsubok sa mapayapang pakikibagay ay tiyak na mabibigo at ipinapakita ng kasaysayan kung ano ang nangyayari kapag hindi hinarap ang problema ng may katatagan. Iniuugnay niya ang paglaganap ng Hudaismo sa pagbagsak ng malalaking imperyo. Ipinagpapalagay niyang bumagsak ang Roma dahil pinayagan nitong mawala ang pagkakakilanlan at lumubog ang imperyong Austro-Hungarian dahil sa hindi pag-aalaga ng kanyang diwa. Sa kanyang pananaw, ang mga Hudyo ay bihasa sa pagtatago, marunong umangkop sa nangingibabaw na kultura at nagpapahina sa mga ito mula sa loob. Ang sinasabing kakayahang ito, ayon sa kanya, ang pinakamapanganib nilang sandata. Paulit-ulit na inuulit sa aklat na ang Hudaismo ay hindi isang relihiyon, kundi isang grupo na may nakatagong layunin. Tinanggihan ni Hitler ang posibilidad na maituring na Aleman ang isang tao kung siya ay may lahing Hudyo, kahit pa siya ay isinilang sa bansa o isang Kristiyano. Sa kanyang lohika, ang dugo ang lahat ng batayan at anumang halo ay isang hindi na maibabalik na pinsala sa katawan ng bayan. Sa ganitong pananaw, tinatanggal niya ang milyon-milyon sa pagiging bahagi ng sambayanan. Sinasabi rin niya na ginagamit ng mga Hudyo ang mga demokrasya bilang kanlungan. Ayon sa kanyang aklat, ang mga pagpapahalaga tulad ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at mga karapatan ay nagsisilbing proteksyon ng mga Hudyo sa ilalim ng batas sa mga lipunang nais nilang kontrolin. Naging dahilan ito ni Hitler upang tanggihan ang buong sistemang parlamentaryo na inaakusahan niyang pinakikialaman ng mga interes na banyaga sa nakararami. Sa ganitong paraan, ipinagtanggol niya ang pangangailangan sa isang autoritarian at nasyonalistikong modelo. Sa kanyang teorya, ang Hudaismo ay isang puwersang sumisira sa lahat ng larangan. Mula sa ekonomiya hanggang sa edukasyon, mula sa media hanggang sa mga universidad, lahat ay nasa ilalim ng pagdududa. Hindi naghahanap si Hitler ng ebidensya. Inuulit lamang niya ang mga pahayag, kumbinsido na ang madalas na pagbanggit ay sapat na. Sa ganitong paraan, ang propaganda ay naging pangunahing bahagi sa kanyang proyekto na magpatupad ng isang nag-iisang pananaw. Sa ibang bahagi ng aklat, tiniyak niyang kung hindi mapipigilan ng Hudyo, tuluyan nitong wawasakin ang Alemanya. Sa kanyang pananaw, walang lugar para sa pananatiling walang kibo. Ang hindi tumututol ay tumutulong. Nahahati sa ganitong lohika ang populasyon sa mga patriotiko at sa mga taksil, sa mga gising at sa mga kakampi ng kaaway. Sa ganitong balangkas, ang pag-aalis ay hindi isang krimen, kundi isang pangangailangan. Sinasabi rin niya na ang magiging direksyon ng bansa ay nakasalalay sa kakayahan ng sambayanan na matukoy at mapigilan ang banta. Inilalahad niya ang gawaing iyon bilang isang pambansang tungkulin kung saan ang sakripisyo ay bahagi ng landas. Sa maraming pahina, nagsasalita si Hitler ukol sa dugo, lupa at kapalaran, pinag-uugnay ang mga elementong iyon upang buuin ang isang salaysay kung saan ang politikal na laban ay nagiging labanan para sa mismong pag-iral. Sa kahit isang bahagi ng aklat ay hindi binanggit ang mga silid-gas o ang malawakang paglipol, ngunit malinaw na ang landas ay itinatag na. Ang pagdehumanisa sa Hudyo, ang kanyang paglalarawan bilang walang humpay na panganib, ang ganap na pagtanggi sa kanyang integrasyon at ang ideya na ang kanyang simpleng pag-iral ay hindi katugma ng buhay Aleman ay bumuo ng batayang nagbukas sa anumang desisyong darating. Hindi lamang pagkamuhi ang inihahatid ng Mein Kampf, kundi nagbibigay ito ng estruktura upang gawing opisyal na politika ang galit. Isa itong teksto na pinaghalo ang hinanakit, mga baluktot na ideya at propaganda, isinulat hindi upang makipagtalakayan kundi upang impluwensyahan. Sa pamamagitan ng aklat na ito, hindi na lamang si Hitler isang outcast na may radikal na teorya, kundi naging isang pinunong may tuwirang layunin, burahin ang mga Hudyo mula sa Europa bilang bahagi ng plano ng Estado. Kung paano ginamit ng Nazismo ang kultura bilang sandata laban sa mga Hudyo.
Sa mga taong bago umangat ang pamahalaang Nazi, unti-unting lumakas ang isang imaheng propagandistikong itinuturo ang mga Hudyo bilang may sala sa umano'y moral na pagbagsak na sumasalot sa Alemanya. Sa salaysay na iyon, ang demokrasya ng parlamento, ang pagsulong ng makabagong sining at ang mga pagbabagong panlipunan ay tiningnang mga palatandaan ng isang planadong kaguluhan. Para sa mga tagapagsalita ng partido, ang mga Hudyo ay hindi lamang isang minorya, kundi ang mga responsable sa isang transformasyon na bumabago sa kaugalian, sa tradisyonal na mga halaga at sa pagkakakilanlan ng bansa. Isa sa mga sentro ng kwentong iyon ay ang paratang na itinataguyod ng mga Hudyo, ang mga pag-uugaling sexual na lihis, labis na pamumuhay at moral na pagbagsak. Sa mga talumpati at teksto, iginiit ng mga pinuno ng partido na sa likod ng prostitusyon, ng mapangakit na sinehan at ng panitikan na tinatawag nilang mahalay ay may mga interes ng mga Hudyo. Ginamit ang imaheng ito upang ipaliwanag ang pagkabalisa na naranasan sa panahon ng Republika ng Weimar, isang yugto na markado ng isang kalayaang itinuturing ng maraming mamamayan bilang mapanganib. Sa parehong pananaw, naging target din ng mga atake ang makabagong sining. Sinasabing ang ekspresyonismo, ang eksperimentong teatro, at ang iba pang kilusan ay resulta ng isang pakikialam ng mga Hudyo na layuning sirain ang kaluluwang Aleman. Sa kalaunan, sa mga eksibisyong isinulong ng rehimen, ang mga likhang ito ay ipinakita bilang degenerated art, hindi lamang dahil sa estilo, kundi sa sinasabing lahing pinagmulan ng mga may akda nito. Ang imahe ng Hudyo bilang sanhi ng kaguluhan ay inilipat din sa larangang pampamilya. Inakusahan ang mga Hudyo na palaisip ng pagtataguyod sa sexual na pagpapalaya, sa pag-usad ng feminismo at sa pagguho ng mga tradisyonal na gampanin. Ayon sa bersyong iyon, ang layunin ay pahinain ang pamilyang Aleman na itinuturing ng partido bilang haligi ng bansa. Sa lohikang iyon, anumang pagbabago sa modelo ng pamilya ay iniharap bilang bahagi ng isang sinadyang pakana upang sirain ang pagkakaisa ng bansa. Sa loob ng parehong diskurso, tiningnan ng mga media bilang mahalagang kasangkapan ng impluwensya. Ipinahayag na ang mga pangunahing pahayagan at magasin ay pinamumunuan ng mga Hudyo at mula roon ay ikinakalat ang mga ideyang nagpapalito sa mga tao, sumisira sa mga halaga, at naglalarawan bilang normal ang mga asal na dati ay tinatanggihan. Para sa partido, hindi ito pluralismo kundi isang kampanya mula sa mga Hudyo upang gibain mula sa loob ang pambansang diwa. Partikular na itinuro ang sinehan. Sinasabing ang mga banyagang pelikula, lalo na ang mula sa Estados Unidos, ay nagpapakita ng mapang-akit na eksena at ugnayan ng mga lahi upang ihanda ang manonood sa pagtanggap sa pagkabulok. Ayon sa salaysay na iyon, sa likod ng mga produksyong iyon ay laging naroon ang interes ng mga producer na Hudyo na ginagamit ang sinehan upang impluwensyahan ang kabataan. Inihanda ng persepsyong ito ang lupa para sa mga susunod na hakbang ng sensura. Isa sa mga paratang na pinakamaraming ulit na binanggit ay ang umano'y ugnayan ng Hudaismo at homoseksualidad. Sinasabing ipinakakalat ng mga Hudyo ang homoseksualidad bilang paraan upang pigilan ang paglaki ng populasyong Aryan. Ang pahayag na ito, na walang batayang totoo, ay inuulit sa mga talumpati, polyeto at opisyal na publikasyon. Sa ganitong paraan ay unti-unting nabubuo ang imahe ng Hudyo hindi lamang bilang karibal sa politika o ekonomiya, kundi bilang isang banta sa kalikasan na naglalagay sa panganib sa pag-iral ng sambayanang Aleman. Sa panahong iyon, ang mga pinunong Nazi, lalo na ang mga tulad ni Joseph Goebbels, ay masigasig sa pagpapalaganap ng mga ideyang ito. Si Goebbels, sa kanyang tungkulin sa propaganda, ay tumutok sa pagpapakalat ng mga salaysay na inuugnay ang pagbagsak ng sining sa mga interes ng mga Hudyo. Ang mga pahayag na ito ay hindi mga hiwalay na kaso. Bahagi ito ng isang estratehiya sa komunikasyon na layuning pag-isahin ang pagtutol laban sa mga Hudyo mula sa lahat ng posibleng larangan, kultura, ekonomiya, politika at moralidad. Para rito, kailangang bumuo ang rehimen
ng isang imaheng naglalaman sa Hudyo ng lahat ng negatibong aspeto. Mula sa implasyon hanggang sa prostitusyon, mula sa mga pahayagan hanggang sa mga likhang sining. Nagsilbing dahilan ang ganitong halo upang bigyang katwiran ang mga hakbang na kalaunay ipatutupad bilang bahagi ng isang kabuuang paglilinis. Bumuo ang partidong Nazi ng isang figura kung saan ang Hudyo ay inilahad bilang responsable sa isang umano'y moral na krisis. Ang figurang ito ay hindi nakabatay sa datos, kundi sa walang sawang pag-uulit ng mga mensaheng unti-unting tinanggap bilang totoo ng mas malalaking sektor ng lipunan. Ang kultural na antisemitismo ay hindi nakasalalay sa ebidensya, kundi sa mga sabayang damdamin, malalayang interpretasyon at mga ideyang umiikot na parang mga katiyakan. Isa sa mga pinakaginamit na paraan upang palakasin ang ideyang iyon ay ang paglikha ng isang tiyak na bokabularyo. Ang mga salitang gaya ng tiwali, didalisay, bulok o tagapaglaganap ng kabulukan ay paulit-ulit na binabanggit upang ituro ang anumang artistikong, panlipunan o sexual na pagpapahayag na iniuugnay sa mga Hudyo. Ang paulit-ulit na paggamit ng mga salitang ito ay nauwi sa pag-uugnay ng konseptong Hudyo sa lahat ng bagay na nakikitang banta sa kaayusan. Hindi na natili sa simbolismo ang diskursong ito. Ginamit ng mga Nazi ang mga argumentong iyon upang alisin ang mga Hudyo sa mga larangang artistiko, akademiko at propesyonal. Inilalayo sila sa mga institusyong pangkultura sa ilalim ng dahilan na pinoprotektahan ang mamamayan mula sa mga ideyang galing sa labas. Inilalarawan ang sistemang paniniwala ng partido bilang biktima ng isang tahimik na atake mula sa loob na isinasagawa ng mga elementong hindi bahagi ng bansa. Habang tumitibay ang rehimen, lalong nagiging mas sopistikado ang mga paratang. Nagsimulang lumaganap ang ideya ng isang rebolusyong kultural na planado mula sa loob ng mga media, palimbagan at organisasyong pinamumunuan ng mga Hudyo. Ayon sa bersyong iyon, ang edukasyon, mapanuring pag-iisip at pagkakaiba-iba ng pananaw ay mga simpleng kasangkapan lamang sa isang plano para hatiin ang lipunan. Anumang anyo ng pluralismo ay tinatawag na pagtatangkang paglusot. Sa ganitong konteksto, ang sensura ay hindi na itinuturing na kalabisan kundi isang uri ng pagtatanggol sa sarili. Ang pagsasara ng mga publikasyon, ang pagbabantay sa mga artista at manunulat, at ang pagsunog ng mga aklat ay binibigyang katwiran sa pamamagitan ng paliwanag na ito ay mga kinakailangang hakbang upang pangalagaan ang pagkakakilanlan ng bayan. Binago ng lohikang ito ang panunupil bilang isang positibong kilos, ipinapakita ang Estado bilang tagapagtanggol ng moralidad laban sa isang nakatagong kaaway na kumikilos mula sa loob na may anyong legal. Napakahalaga ng papel ng radyo at ng mga kwentong pambata sa paghuhulma ng imaheng ito. Mula sa mga unang taon pa lamang, nagpalaganap na ang rehimen ng mga materyales na nagpapakita sa Hudyo bilang isang madilim, marumi o mapang-uyam na figura. Hindi lamang ito nakatuon sa mga nakatatanda. Lumalaki ang mga bata na nakakakita ng mga imaheng inuugnay ang Hudyo sa kapangitan, sa kakaiba o sa mapaminsala. Ang paghahandang kultural na ito ang nagpadali upang tanggapin ng publiko ang mas mararahas na patakaran sa hinaharap ng walang matinding pagtutol. Ang lahat ng ito ay humantong sa pagkawala ng tingin sa Hudyo bilang isang tunay na tao. Naging isang hungkag na figura siya, puno ng mga negatibong etiketa, na pinagsasama ang lahat ng aspeto na itinuturing na mapanganib. Siya ay ang mayaman at ang komunista, ang bangkero at ang batugan, ang producer ng pornografiya at ang kritiko ng kultura. Ang ganitong walang tigil na kontradiksyon ay hindi nagpapahina sa propaganda. Sa halip, lalo pa itong pinabisa dahil hinahayaan nitong ituon ang anumang galit o pagkadismaya sa iisang target. Para sa rehimeng Nazi, ang konstruksyong ito ay hindi lamang isang ideolohikal na kasangkapan, ito rin ay praktikal. Sa pagbibigay ng isang malinaw at tuwirang paliwanag ukol sa umano'y krisis moral at kultural na ituturo ang kolektibong pagkadismaya sa isang karaniwang kalaban. Sa ganitong paraan, nalilikha ang isang pagkakakilanlan na nakabatay sa pagtataboy.
Hindi galing sa labas ang kaaway, naroon siya sa loob, sa mga pahayagan, sa mga teatro, sa mga universidad, sa mga bagong ideya. Ang pakikibaka laban sa kanya ay iniharap bilang tanging landas upang mailigtas ang bansa. Ang perpektong kaaway sa pananalapi. Isa sa mga pangunahing batayan ng mensaheng Nazi ay ang ideya na ang mga Hudyo ang namamahala sa pandaigdigang pera mula sa mga tagong lugar. Ang pahayag na ito ay hindi nagmula sa mga seryosong pag-aaral, kundi mula sa mga talumpati at materyales ng propaganda na nag-uugnay sa kanila sa mga bangko, pautang, pamilihan ng sapi at espekulasyon. Paulit-ulit na sinasabi na ang mga desisyong pang-ekonomiya ay hindi nagmumula sa merkado o sa mga pamahalaan, kundi mula sa isang planong inayos ng mga interes ng mga Hudyo. Noong bumagsak ang ekonomiya sa ilalim ng Republika ng Weimar, kasama ang matinding implasyon at libu-libong nawalan ng trabaho, maraming tao ang humihingi ng agarang paliwanag. Nagalok ang partidong Nazi ng isang tuwirang paliwanag, ang mga Hudyo ang may kagagawan ng kapahamakan. Ayon sa kanila, minanipula ng mga Hudyo ang halaga ng pera upang kumita habang ang nakararami ay naghihirap. Lumitaw ang ideyang ito sa mga talumpati, poster at mga artikulo ng mga medyang kaalyado ng rehimen. Ang ganitong uri ng antisemitismo ay umasa rin sa kawalang tiwala sa ilang mga propesyon. Paulit-ulit na sinasabi na ang mga Hudyo ay nangingibabaw sa mga larangan tulad ng medisina, batas, bangko at pamamahayag. Bagaman kaunti lamang sila ayon sa mga Nazi, ay naagaw na nila ang kontrol sa mga mahalagang lugar. Hindi binabanggit ang mga tagumpay o pagsusumikap. Lahat ay ipinaliliwanag bilang resulta ng mga lihim na maniobra. Sa mga teksto ng partido, itinuturo na ang mga Hudyo ay hindi lumilikha ng anuman, kundi sinasamantala lamang ang paggawa ng iba. Inilalarawan sila bilang mga nilalang na nabubuhay sa kredito, interes, at kalakalan ng hindi nag-aambag ng halaga. Ang imaheng ito ay nagpapakita sa kanila bilang pabigat sa bansa na kailangang alisin. Ang walang kontrol na implasyon noong dekada 20 ay ginamit bilang ebidensya. Sinasabi na habang nawawala sa mga pamilyang Aleman ang lahat, ang mga Hudyo ay bumibili ng mga ari-arian sa halagang baryang-barya. Sa mga larawang pang-propaganda, ipinapakita ang mga wasak na tahanan sa tabi ng mga karikatura ng mga Hudyo na negosyanteng nagdiriwang. Payak ang mensahe, habang ang isa ay nagdurusa, ang isa ay kumikita. Isa pang bahagi ng kwento ay na ang mga Hudyo ay walang tunay na bayan. Ayon sa partido, nagpapagalaw sila ng pera nang walang pakialam sa mga hangganan, lumilikha ng krisis upang pagkatapos ay makinabang. Mula rito isinilang ang ideya ng internasyonal na Hudyo, isang nilalang na may ganap na akses sa mga bangko, pamahalaan at mga desisyon ukol sa digmaan. Ang mga kasunduang pinirmahan matapos ang unang digmaang pandaigdig, tulad ng kasunduang Versailles, ay ipinaliliwanag din sa ilalim ng luhikang ito. Sinasabi na maging ang mga nanalo at ang mga natalo ay sumusunod sa mga utos ng mga kapangyarihang pinansyal na Hudyo. Maging ang ginto ng mundo ayon sa kanila ay nasa ilalim ng kontrol ng mga ito at ang mga bangko ay sumusunod sa kanilang mga desisyon. Nagsilbing palusot ang naratibong ito upang isara ang mga negosyo, bawiin ang mga ari-arian at magsagawa ng mga legal na kumpiskasyon. Hindi lamang ito retorika. Ang mga aksyon ay sinamahan ng mga nakasulat na batas upang gawing lehitimo ang pag-agaw. Payak ang wika ng mga tagapagsalita ng partido. Walang detalyeng pang-ekonomiya ni totoong datos. Ang mga termino ay pagtataksil, kasakiman at paghahari. Ang ganitong paraan ng pagpapaliwanag ay nagpapahintulot na maulit ng sino man ang kwento kahit hindi nila ito nauunawaan. Ang may kasalanan ay may mukha at pangalan at anumang sakunang pang-ekonomiya ay inuugnay sa kanilang pag-iral. Nang mapasakamay ni Hitler ang kapangyarihan, ang mito ay naging batas. Ang mga unang hakbang laban sa mga Hudyo ay hindi ipinresenta bilang teknikal na pagbabago, kundi bilang makasaysayang katarungan. Sinasabi na binabawi ng sambayanan ang mga nawala sa kanila. Dito nagsimula ang landas upang alisin sila sa lahat ng aktibidad pang-ekonomiya bilang paghahanda sa mas mabigat pang hakbang. Nagsimula ang pagbubukod,
sa pamamagitan ng mga patakaran na nagpapalayo sa kanila sa mga trabahong pampubliko at mga kontratang opisyal. Pagkatapos ay umabot ito sa larangang pribado. Ipinagtaguyod ng partido ang mga boycott sa mga tindahan at negosyo ng mga Hudyo. Hinihiling sa taumbayan na huwag nang mamili o kumuha ng kanilang serbisyo. Ipinakita ang mga aksyong ito bilang pambansang depensa laban sa patuloy na banta. Isa sa mga pangunahing yugto ay ang Aryanisasyon. Binubuo ito ng proseso ng paglipat ng mga negosyo ng mga Hudyo sa mga Aleman sa pamamagitan ng sapilitang pagbebenta o legal na hakbang. Tinatawaran ang mga negosyo sa halagang mas mababa sa tunay nilang halaga at ipinapasa sa mga negosyanteng kaalyado ng rehimen. Lahat ito ay ipinagtatanggol ng mga bagong batas na nagpapakita sa pag-agaw bilang isang hakbang sa proteksyon. Para sa propaganda, ito ay pagbabalik ng kung anong pag-aari ng bayan. Habang nangyayari ito, patuloy na kumakalat ang mga mensaheng nagpapalakas sa imahen ng Hudyo na espekulador. Ipinapalathala ang mga listahan ng mga negosyong nananatili sa kamay ng mga Hudyo, kalakip ng mga babala sa mga mamimili. Ipinapakalat ang mga sumbong ukol sa panloloko, pandaraya o imoral na asal, kahit walang ebidensya. Araw-araw ay pinapalakas ng media ang opinyong pampubliko upang patatagin ang pagtanggi. Paulit-ulit na sinasabi ng mga medyang kaalyado ng rehimen na kapag tinanggal ang mga Hudyo sa kalakalan, gaganda ang lahat. Sinasabi na sa pagtanggal sa mga tagapamagitan, bababa ang presyo, magiging makatarungan ang trabaho at babalik ang mga oportunidad sa mamamayang Aleman. Ginamit ang katuwirang ito upang gawing pangako ng kabutihan ang sistematikong pagpapaalis. Tumawid din ang mga hangganan ng kampanya. Sa pag-aneksyon ng Austria at iba pang mga teritoryo, ipinatupad ang parehong mga hakbang. Pinakikialaman ang mga negosyo, pinipilit ang paglilipat at ibinibigay ang mga ari-arian sa mga kaalyado ng partido. Ipinakikita ang lahat bilang paglilinis, hindi bilang pagnanakaw. Ang yugtong ito, bukod sa pagbubukod, ay nagsilbiring batayan para sa mga susunod na hakbang. Sa pag-alis sa kanila ng kabuhayan, ugnayan at paraan ng legal na pagtatrabaho, naging madali ang susunod na hakbang. Ang kahirapan ay hindi bunga kundi estratehiya. Sa pagagaw ng lahat, binuksan ang daan sa kanilang ganap na pag-aalis. Sa mga panloob na dokumento, hindi na binabanggit ang mga Hudyo bilang tao, kundi bilang estruktural na problema. Ang pagtanggal sa kanila mula sa ekonomiya ay tinitingnang isang kinakailangang kondisyon para sa pagbangon ng bansa. Naabot na ng propaganda ang layunin nito, gawing simbolo ng kapahamakan ang isang minorya. At ang susunod na hakbang, ang pinakamatindi, ay nakahanda na. Ang kulang na lamang ay isakatuparan ito. Hindi kailanman opsyon ang isama sila. Sa luhika ng pamahalaang Nazi, walang puwang para sa pagsasama o pakikipamuhay kasama ang mga taong Hudyo. Mula sa mga unang hakbang ng kilusan, itinuturing na walang kahit isang Hudyo ang maaaring maging bahagi ng pambansang katawan ng Aleman kahit ano pa ang kanyang asal, pananampalataya o gaano man katagal siyang nanirahan sa bansa. Ang pagiging kasapi ay hindi nakabatay sa mga dokumento, wika o pinagsasaluhang mga pagpapahalaga, kundi eksklusibo sa mga pamantayang panglahi. Noong ika-19 na siglo at mga unang dekada ng ika-20 siglo, may mga sektor na nagsikap na isama ang mga Hudyo sa pamamagitan ng edukasyon at pakikilahok sa sibikong buhay. Para sa mga pinuno ng rehimen, ang prosesong iyon ay hindi pag-unlad kundi isang mas malaking banta. Iniisip nila na ang angkop na Hudyo ay mas mapanganib dahil maaari siyang kumilos mula sa loob nang hindi napapansin. Dahil dito, ganap nilang tinanggihan ang lahat ng mungkahing nagtangkang isama sila sa pantay na kalagayan. Hindi tinatanggap ng kaisipang Nazi ang pagkakasamang ito dahil ito ay nagmula sa pananaw na nakabatay sa lahi. Mula sa perspektibong iyon, ang mga alitan sa lipunan ay hindi bunga ng mga ideya o uri, kundi ng magkakaibang grupong panglahi na nakikipagkompetensya sa iisang teritoryo. Kaya ang tanging posibleng hakbang ay ang ganap na paghihiwalay. Isa sa mga madalas na mensahe ay ang angkop na Hudyo ay gumaganap bilang maniniktik.
Sinasabi na ginagamit niya ang anyo ng isang karaniwang mamamayan upang umakyat sa sistema, impluwensyahan ang kultura, politika at negosyo at kumilos mula sa loob. Ang imaheng ito ng nakatagong kaaway ay nagdudulot ng kakaibang takot. Hindi siya isang dayuhan, siya ay maaaring naroroon kahit saan. Sa antas ng batas, ang ganitong kaisipan ay naisalin sa mga batas na naglalayong magtatag ng mga tiyak na hangganan. Ang mga batas sa Nuremberg na nilagdaan noong 1935 ay nagtakda ng malinaw kung sino ang itinuturing na Hudyo batay sa pinagmula ng pamilya. Ipinagbawal ang mga kasal sa pagitan ng mga Aleman at mga Hudyo, pinagbawalan ang mga ito sa mga pampublikong trabaho at kinansela ang kanilang pagkamamamayan. Ang mensahe ay tuwiran. Walang antas ng pag-angkop ang makakapawi sa kanilang pagbubukod. Kasabay ng mga batas na ito ay isang tuloy-tuloy na kampanya ng propaganda. Iginiit ng mga medyang kaalyado ng rehimen na mapanganib ang anumang ugnayan sa mga taong Hudyo. Ipinapakita ang mga halimbawa ng mga pamilyang wasak dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay o kasamahan na Hudyo. Pinatitibay ng mga pelikula, libro at mga materyales sa paaralan ang ideya na ang pakikipag-ugnayan ay nagdudulot ng pagkawala ng mga pagpapahalaga at paghina ng pagkakakilanlan. Sa ganitong konteksto, pati ang mga Hudyo na may makabayang nakaraan ay inalis. Hindi mahalaga kung nakipaglaban sila para sa Alemanya o kilala sa mundo ng kultura. Para sa rehimen, walang halaga ang mga naunang ito. Paulit-ulit na sinasabi na walang kahit anong karangalan ang makakabawi sa panganib na kanilang dala. Nilalayon din ng programa ng Nazi na putulin ang lahat ng ugnayang panlipunan na maaaring magdulot ng lapit. Ang mga pagkakaibigan at relasyon sa trabaho ay itinuturing hadlang sa mahigpit na mga hakbang. Kaya hinihikayat ang pagsumbong, pinaparusahan ang mga ugnayan at pinapalaganap ang kawalang tiwala. Layunin nito na ihiwalay ang komunidad ng mga Hudyo mula sa anumang kontak sa pisikal man o emosyonal na antas. Ang pagtanggi sa pagsasama ay hindi simpleng detalye lamang, kundi isang sentral na bahagi ng ideolohikal na balangkas ng partido. Nagbibigay ito ng permanenteng paghahati sa pagitan ng kami at sila kahit walang malinaw na pagkakaiba. Pinatitibay ng paghahating ito ang panloob na pagkakaisa ng nangingibabaw na grupo at nagbubukas ng daan sa mga pulisiyang mapaniil. Hindi lamang hinadlangan ng rehimen ang integrasyon, sinusuportahan din nito na ang mga naunang pulisiyang nagtangkang isama ay bahagi ng problema. Ayon sa posisyong iyon, ang pagpayag sa partisipasyon ng mga Hudyo ay nagpahina sa bansa mula sa loob. Para sa mga lider na Nazi, ang panganib ay hindi nakikita sa ibabaw kundi sa nakatago, sa kakayahan ng mga Hudyo na umangkop at gamitin ang posisyong iyon upang mag-impluwensya. Ginawa nitong pangunahing target ng pananalita ang angkop na Hudyo. Hindi na lang pinag-uusapan ang kilalang mangangalakal o bagong dating. Ang tunay na kaaway ayon sa ideyang ito ay yaong nagsasalita ng Aleman ng walang accent, nakasuot ng tulad ng iba at nakamit ang lugar sa lipunan. Ang tahimik na presensya na ito ay ipinalalabas bilang patunay na mas malalim ang panganib kaysa sa inaakala. Upang palakasin ang kwentong iyon, nag-organisa ng mga pampublikong kampanya na may mga salaysay ng pagtataksil at panlilinlang na di umano'y ginawa ng mga angkop na Hudyo. Sa mga opisyal na publikasyon ay ikinukwento ang mga kaso ng pinaghalong kasal o matagal ng pagkakaibigan na, ayon sa kwento, nauwi sa manipulasyon o pinsala. Ang paulit-ulit na paggamit ng takot ay hindi lamang para bigyang katwiran ang pagbubukod, kundi upang maghasik ng pagtanggi kahit sa mga hindi pa nagpakita ng negatibong saloobin dati. Naabot din ng pulisyang ito ang mga taong may bahagyang lahi. Ang mga individual na may isang lolo o lola na Hudyo ay minomonitor at sa maraming kaso inaalis sa mga opisyal na lugar. Ipinapakita ng posisyong ito na walang puwang para sa mga exception ng sistema. Dinisenyo ito upang burahin ang anumang presensiya ng mga Hudyo, kahit man lamang ito'y maliit. Nakita ang epekto ng mga hakbang na ito sa lahat ng larangan, mga kabataang pinalayas sa mga paaralan, mga guro na tinanggal sa posisyon,
mga doktor na walang pahintulot magtrabaho, mga abogado na hindi nakarehistro, mga musikero na pinagbawalan. Bawat kaso ay ipinakita bilang bahagi ng pambansang muling pagsasaayos, na parang ang pagbukod sa isang minorya ay isang moral na paglilinis. Unti-unting tinanggap ng lipunan ang modelo ng sistematikong paghihiwalay. Ang ganap na pagtanggi sa integrasyon ay hindi lang ideolohikal. Ipinatupad ito sa mga konkretong patakaran, mga pampublikong lugar na hinati, mga dokumento ng pagkakakilanlan na may marka ng pinagmulan ng pamilya, mga anunsyo sa trabaho na may paliwanag, hindi tumatanggap ng mga Hudyo. Ang ganitong mga patakaran ay kahawig ng isang kolonyal na sistema kung saan nilikha ang mga mamamayang may limitadong karapatan. Ngunit sa kasong ito, kahit iyon ay hindi pinapayagan. Ang plano ay hindi ang supilin sila kundi tuluyang alisin. Sa paglipas ng panahon, lalo pang higpitan ang pulisiyang ito. Hindi na lang ipinagbabawal ang partisipasyon kundi ang pagkakaroon nila. Sa maraming baryo, isinara ang mga sinagoga, inalis ang mga paaralang komunidad at winasak ang mga organisasyong Hudyo. Naging tuntunin ang pag-iisa at ang pagiging hindi nakikita ay ipinakita bilang hakbang bago ang mga pinal na desisyon. Sa mga panloob na ulat, tinutukoy ang paglilinis ng lahi bilang isang layuning makakamit lamang kung ipagkakait ang anumang uri ng pakikipamuhay. Hindi simboliko ang wikang ito. Bahagi ito ng detalyadong plano na nagsisimula sa pagputol ng mga ugnayang panlipunan, sinusundan ng pagbubukod sa trabaho at nagtatapos sa deportasyon at pagpatay. Ang pagtanggi sa pagsasama ay hindi pansamantalang taktika. Bahagi ito ng pangkalahatang balangkas ng pagtanggal. Para sa rehimen, ang pagpayag na manatili ang mga Hudyo sa bansa kahit palimitado ay salungat sa kanilang buong pananaw. Bawat pinagsasaluhang lugar ay itinuturing na panganib, kaya't walang tinatanggap na gitnang daan. Iisang sagot lang, putulin ang lahat ng ugnayan, isara ang lahat ng daan, at iwan ang isang buong grupo sa labas ng pambansang mapa. Sa ganitong paraan, ang hakbang tungo sa pagtanggal ay hindi na isang pagbasag, kundi isang lohikal na pagpapatuloy. Mga teritoryong itinapon, ang mga unang pagsubok sa pag-aalis ng mga Hudyo sa Europa. Bago ipinatupad ang malawakang pagpatay, dumaan muna ang aparatong Nazi sa isang yugto ng mga panukala upang alisin ang populasyong Hudyo sa kontinente. Ang mga inisyatibang ito ay hindi isinilang para sa makataong layunin, kundi bilang mga pagtatangka na linisin ang teritoryo na nais itakda ng rehimen para lamang sa mga Aleman. Mula sa pananaw na iyon, ang pisikal na pagpapaalis ay itinuturing na unang hakbang sa pagharap sa tinatawag nilang suliraning Hudyo. Isa sa mga pinakaabansadong plano ay ang panukalang ipadala ang mga Hudyo sa Madagascar. Isinasaalang-alang ang opsyong ito matapos matalo ang Pransya noong taong 1940 dahil kabilang sa estruktura ng kolonya nito ang isla. Para sa mga opisyal na Nazi, isa itong malayong lugar, hiwalay, may hindi kanais-nais na klima at walang posibilidad ng pagbabalik. Kasama sa plano ang paglipat sa pamamagitan ng dagat ng milyon-milyong tao sa ilalim ng mahigpit na kontrol. Sinasadyang maging mabigat ang mga kondisyong inihanda. Hindi ito tungkol sa relokasyon o paninirahan, kundi sa paglikha ng isang tagong paraan ng sama-samang pagpaparusa. Sa mga opisyal na dokumento, inaamin na malaking bahagi ng mga ipatatapon ay mamamatay sa biyahe o sa maikling panahon pagkatapos, sanhi ng mga sakit, kakulangan sa pagkain at kawalan ng tulong. Ang mga kamatayang iyon ay tinatanggap bilang bahagi ng inaasahan. Kasama sa disenyo ng plano ang mga partikular na kalkulasyon, bilang ng mga barko, dami ng taong ililipat kada taon at mga estruktura na kakailanganin sa bagong destinasyon. Itinatadhana na ang mga ipatatapon ay hindi magkakaroon ng ugnayan sa labas ng mundo at mananatiling ganap na hiwalay. Ang layunin ay hindi sila hayaang makapagtatag ng tirahan ni bumuo ng isang gumaganang komunidad. Lahat ay idinisenyo upang mapanatili silang kontrolado sa ilalim ng matitinding kalagayan. Sa kabila ng antas ng detalye, hindi na isa katuparan ang proyekto. Napakaraming hadlang sa pagpapatupad
at ang presensyang Britaniko sa mga rutang pandagat ng Karagatang Indiko ay ginawang imposible ang plano. Habang lumilipas ang mga buwan, nawalan ito ng kabuluhan. Sa huling bahagi ng 1940, sinimulan ng tanggapin ng mga tagapangasiwa na hindi na ito praktikal. Kasabay nito, isinasaalang-alang ang iba pang ideya. Kabilang dito ang pagtitipon ng mga Hudyo sa silangang bahagi, partikular sa mga lugar ng Polonya at, sa mga sumunod na panahon, sa mga rehiyong nasakop mula sa Unyong Sobyet. Nilalayo na ang mga lugar na ito ay magsilbing mga espasyo ng pagkakakulong na babantayan ng mga armadong tauhan. Ang inaasahan ay na kahit walang direktang aksyon, kusa itong bababa ang populasyon dahil sa mga kalagayan. Sa mga opisyal na dokumento, hindi ginamit ang salitang pag-aalis, ngunit detalyado ang mga aksyong nagdudulot ng kamatayan, labis na rasyon, labis na pagod sa trabaho, mga hindi ginagamot na sakit at temperatura sa ibaba ng 0. Tinatakpan ng burokrasya ang tunay na epekto sa pamamagitan ng teknikal na wika. Isa pa sa mga hayagang layunin ay ang ganap na pagkawala ng mga Hudyo sa kapaligirang Europeo. Hindi lamang ito tungkol sa paglayo nila mula sa Alemanya, kundi ang ganap na pagkawala ng kanilang presensya sa buong kontinente. Sa mga panloob na pagpupulong, binabanggit ang pagpapalaya sa Europa at paglilinis sa kontinente. Itinuturing ng mga pariralang ito ang mga Hudyo bilang pisikal na hadlang na kailangang alisin. Ang mga pag-uusap tungkol sa mga paglilipat na ito ay tinatakan ng tunggalian sa pagitan ng ninanais at ng maaaring isagawa. Marami sa loob ng rehimen ang nais ng isang Europa na walang mga Hudyo, ngunit hindi makahanap ng praktikal na paraan upang makamit ito nang hindi gumagamit ng direktang karahasan. Ang frustrasyong ito ang isa sa mga nagtulak sa pagbabago patungo sa mas matitinding opsyon. Ang paglipat sa mas mararahas na pamamaraan ay hindi nangyari sa isang iglap. Hanggang sa kalagitnaan ng taong 1941, may ilang matataas na opisyal na patuloy na nagmumungkahi ng isang reserbasyon para sa mga Hudyo sa silangan. Isa itong saradong espasyo kung saan ilalagay ang mga ipatatapon mula sa Alemanya at mula sa mga lugar na nasa ilalim ng pananakop militar. Sa mga ulat tungkol sa teritoryong iyon, ipinaliwanag na walang sapat na mapagkukunan o estruktura upang suportahan ang napakaraming tao. Ang kakulangan sa nutrisyon, mga epidemya at klima ang magsisilbing kasangkapan upang unti-unting mabawasan ang populasyon. Bagamat walang binabanggit na organisadong pamamaslang, malinaw sa mga dokumento na ang resulta ay magiging nakamamatay. Isa sa mga pinakatinututukang destinasyon ay ang lugar ng Lublin, sa loob ng teritoryong Polako na kontrolado ng mga Aleman. Doon inaasahang dadalhin ang libu-libong tao mula sa Alemanya, Austria at Czechoslovakia. Sa rehiyong iyon ay mayroon ng mga pansamantalang pasilidad ng pagkakakulong sa ilalim ng pamamahala ng SS. Kasama sa plano ang pagpapalawak sa mga pasilidad na iyon, pagtatayo ng mga bakod at pagtatatag ng mga sona ng paggawa na binabantayan. Isinasaalang-alang din ang paggamit ng mga panloob na rehiyon ng Sobyet upang palawakin ang patakaran ng paglilipat. Binanggit ang mga malalayong lugar gaya ng Siberia at iba pang silangang rehiyon. Dahil sa klima at distansya, itinuturing ang mga ito na angkop upang burahin ang presensyang Hudyo nang hindi kinakailangan ng hayagang pamamaril. Ang mga panukalang ito ay nirepaso sa mga pagpupulong na operatibo kung saan pinag-uusapan ang mga usapin gaya ng mga rutang pangriles, bilang ng tao kada linggo at mga hakbang upang maiwasan ang anumang ugnayan sa mga lokal na mamamayan. Ang bawat detalye ay itinuturing na isang suliraning lohistikal. Lalong lumala ang mga limitasyon nang masaturate ang mga linya ng transportasyon at kailanganin ng hukbo ang lahat ng mapagkukunan para sa kampanya sa silangan. Ang opensibang militar laban sa Unyong Sobyet na inilunsad noong Hunyo ng 1941 ay tuluyang nagbago sa mga prioridad. Kinailangan ang mga tren upang maghatid ng tropa at supply na nagresulta sa kawalan ng paraan para sa malawakang paglilipat. Sa kabila nito, sinimulan ang mga unang pagsubok ng deportasyon.
Maliit na mga grupo ang ipinadala sa silangan sa di makataong mga kalagayan at marami ang namatay bago pa man makarating. Ang mga ulat sa lugar ay nagtala ng mga kamatayang ito bilang hindi maiiwasang bunga. Walang mga pahayag mula sa mga responsable. Ipinakita ng mga karanasang ito ang tunay na mga limitasyon ng mga solusyong nakabatay sa teritoryo, bagamat hindi pa nito ipinapakita kung ano ang magiging susunod na hakbang. Ang pagbagsak ng lohistika, kakulangan sa angkop na infrastruktura at imposibilidad ng malawakang pag-iisa ay nagtapos sa mga pagsubok na ito. Ang susunod na darating ay tutugon sa ibang uri ng estratehiya, mas tuwiran at may ibang pamamaraan. Nagsimulang koordinasyon nang inilunsad ng rehimen ang paglipol. Sa mga unang taon sa ilalim ng pamumuno ng rehimen ng mga Nazi, ang mga hakbang laban sa mga Hudyo ay binubuo ng pag-aalis sa kanila mula sa buhay publiko at trabaho gamit ang mga patakarang lalong nagiging mahigpit. Ngunit habang umuusad ang digmaan, nagsimulang ituring ng mga matataas na opisyal na limitado na ang ganitong uri ng presyon. Sa hanay ng mga nasa kapangyarihan, lumalakas ang ideya na kailangang gumawa ng bagong hakbang, itigil ang paghiwalay sa mga Hudyo at simula ng kanilang tuluyang pag-aalis. Ang pagbabagong ito ay bumilis matapos ang pagsisimula ng opensibang militar laban sa Unyong Sobyet noong tag-init ng 1941. Hindi ito itinuturing na isang karaniwang kampanyang militar, kundi bilang isang ganap na pampulitikang gawain. Para sa mga pinunong Nazi, ang komunismo at Hudaismo ay kinakatawan ang iisang kalabang panig. Sa kontekstong ito, nagsimulang kumilos ang mga komando na inatasang pumatay ng mga Hudyo sa mga sinakop na teritoryo. Ito ang unang pagkakataon na isinagawa ang tuloy-tuloy na operasyon ng direktang pagpatay. Inilalarawan sa mga ulat mula sa silangan ang mga pamamaslang sa mga bayan, kalsadang kanayunan at mga lugar sa bukid. Ang mga brigadang tinatawag na Einsatzgruppen ay kumikilos kasama ang mga regular na sundalo at may tulong mula sa mga lokal na sibilyan, bagaman walang dokumentong pirmado na naguutos na burahin ang buong populasyong Hudyo, ipinakikita ng mga aksyon na iyon na ang tinatahak na landas. Ang mga sunod-sunod na pamamaril ay naging bahagi na ng araw-araw na gawain. Sa loob ng mga tanggapan ng rehimen, nagsimulang magkaroon ng mas madalas na pagpupulong sa pagitan ng mga pinuno ng iba't ibang departamento. Ang mga responsable sa tren, seguridad, mga rehistro sibil at pampublikong administrasyon ay nagtutulungan. Sa mga pag-uusap na iyon, tinatalakay ang mga bilang, paglilipat at mga pamamaraang mas episyente. Hindi ginagamit ang mga tuwirang salita sa halip na pumatay, ginagamit ang mga pariralang gaya ng mga kailangang hakbang o espesyal na proseso. Itinalaga si Reinhard Heydrich upang iugnay ang mga gawaing ito. Ang kanyang tungkulin ay pag-isahin ang lahat ng bahagi ng Estado sa isang layunin. Bagaman ang pagpupulong sa Wannsee ay magaganap pa lamang, marami sa mga desisyon ay isinasakatuparan na. Hindi ito isang patakarang ipinataw sa pamamagitan ng isang kautusang nag-iisa, kundi resulta ng maraming magkakaugnay na hakbang. Lalong lumakas ang agarang pangangailangang makahanap ng mas mabilis at tahimik na paraan. Ang mga pamamaril ay nakikita bilang mabagal, nakaapekto sa mga tagapagpatupad at nagiiwan ng mga bakas, kaya sinimulan ang pag-aaral ng ibang paraan na mas mabilis at hindi lantad. Kasabay nito, pinlano ang pagtatayo ng mga pasilidad na may isang layunin, ang pumatay ng tao. Hindi na ito tungkol sa mga karaniwang kampo ng mga bilanggo. Iniisip ang mga lugar na inihanda mula pa sa simula upang pumatay at burahin ang ebidensya. Ang lahat ay isinaayos bilang isang teknikal na operasyon. Schedule, ruta, mapagkukunan at materyales ay tinukoy bilang bahagi ng isang sistemang transportasyon. Sa puntong iyon, ang sistemang pampamahalaan ay gumagana bilang isang magkaugnay na mekanismo. Ang SS, mga opisyal na tanggapan, mga pamahalaang panrehiyon at mga kumpanyang pangtransportasyon ay kumikilos bilang mga bahagi ng iisang estruktura. Ang bawat bahagi ay may malinaw na tungkulin mula sa pag-aresto hanggang sa huling pagsasakatuparan. Ang kooperasyong ito ay nangyayari kahit walang hayagang mga utos.
Samantala, patuloy ang sentral na tungkulin ng propaganda. Inuulit ang ideya ng kalabang nakapasok, ng mga tagong banta at ng mga panganib na kumikilos mula sa loob. Layunin nito na tanggapin ng mamamayan ang mga paglilipat at pagkawala nang hindi naghahanap ng paliwanag. Pinalalakas ng mga pampublikong mensahe ang kagyat na pangangailangang kumilos ng matatag upang ipagtanggol ang pangkalahatang seguridad. Sa pagtatapos ng taon 1941, nakapagtakda na ang plano. Patuloy ang mga pamamaslang sa silangang harapan habang inihahanda ang mga unang pasilidad na nilikha para lamang sa pagpatay. Ang layuning burahin ang mga Hudyo sa pisikal na anyo ay hindi na isang pampulitikang islogan, naging isang tunay na sistemang lumalawak. Kailangang may matatag na estruktura ang operasyon at partisipasyon mula sa iba't ibang larangan. Isinagawa ang mga panloob na proseso, ipinamahagi ang mga tungkulin at itinakda ang mga patakaran. Bagaman wala pang isang nakasulat na tagubilin, batid ng lahat ng kasangkot ang hinahangad na wakas. Hindi na pinag-uusapan ang pagpapaalis o pagkakakulong, ang layunin ay ang ganap na pagkawala. Noong Enero ng 1942, isinagawa ang kumperensya sa Wannsee. Sa pulong na iyon, tinalakay ng mga pangunahing tauhan ng rehimen ng mga hakbang administratibo upang isakatuparan ang tinatawag na pinal na solusyon. Bagaman gumagana na ang makina, nagsilbing ayos at pagsasaayos ang pulong na iyon para sa mga tungkulin ng bawat sektor. Bawat kinatawan ay tumanggap ng malinaw na mga misyon, walang nagpahayag ng pagtutol, lahat ay ipinaliwanag sa teknikal na paraan. Mula sa sandaling iyon, ang pag-aalis ay naging sentro ng mga pasya ng rehimen. Ang paglipol ng buong grupo ay naging karaniwan, pinamamahalaan ng may ganap na kontrol at walang patid. Tiyak na ang landas. Burahin ang lahat ng mga Hudyo sa mapa ng Europa, walang bakas, walang eksepsyon at walang saksi. Ang makina ng kamatayan, paano gumagana ang mga sentro ng masang pagpapatupad ng kamatayan. Ang mga komplekso ng pagpapatupad ng rehimen ng mga Nazi ay hindi gumagana bilang mga simpleng lugar ng eliminasyon. Inayos ang mga ito upang isakatuparan, hakbang-hakbang, ang rasistang pananaw na ipinapalaganap mula sa kapangyarihan. Mula sa pagdating ng mga tren hanggang sa ganap na pag-aalis ng mga katawan, lahat ay sumusunod sa isang lohika na nagpapalawak sa doktrina sa pagiging isang proseso. Ang ideya ng biolohikal na kaaway ay naging isang organisadong kadena na nag-aalis ng anumang posibilidad ng pagtakas o makatarungang pagtrato. Pagkababa mula sa mga bagon, ang mga bagong dating ay hindi binigyan ng malinaw na mga paliwanag. Marami ang nag-isip na isa lamang itong hakbang patungo sa isang lugar ng trabaho. Mahalaga ang kalituhan na ito. Pinapayagan nitong mapanatili ang kontrol at maiwasan ang mga kaguluhan. Sa mga pantalan, mabilis na itinalaga ang mga taong gagamitin sa mga obligadong gawain, habang ang natitira ay tinutok papunta sa mga lugar ng agarang kamatayan. Ang pagpili na ito ay tumagal ng ilang minuto lamang. Walang pag-uusap o paliwanag. Ang mga kababaihan na may mga anak, mga matatanda, mga may sakit o sinuman na hindi mukhang kapakipakinabang ay ipinadala ng direkta patungo sa katapusan. Ang pamantayan ay hindi kung ano ang ginawa ng isang tao, kundi kung ano ang maiaambag nito. Ang hindi kayang magtrabaho ay inaalis ng walang formal na proseso. Ang mga inatasang magtrabaho ay isinara sa mga barakong puno ng tao, may kaunting pagkain at nasa patuloy na pagbabantay. Ang araw-araw na parusa at mga kondisyong pisikal ay nagpapababa ng kanilang lakas sa loob lamang ng ilang araw. Ang layunin ay kunin ang lahat ng kanilang lakas bago sila palitan. Sinabihan ng mga bilanggo na maliligo sila. Iniiwan nila ang kanilang mga damit at mga bagay na may mga palatandaan ng pangako na babalikan ito. Ang kasinungalingang ito ay bahagi ng sistema. Pagpasok sa silid, ang mga pinto ay isinara ng mahigpit. Ang gas ay tumagal ng ilang minuto upang magkaepekto. Naririnig ang mga sigaw, kalabog at pag-asa. Walang sinuman ang nakalabas. Pagkatapos, ang mga grupong pinilit, ang tinatawag na Sonderkommandos,
ay kailangang kunin ang mga katawan, putulin ang buhok, kunin ang mga ngipin gamit ang metal, at dalhin ang mga labi patungo sa mga pugon. Alam ng mga grupong ito na sila rin ay papatayin upang maiwasan na maging saksi. Ang proseso ay pumapatay at tinatanggal ang kanilang mga sariling bakas. Ang espasyo ng kampo ay idinisenyo sa mga seksyon. Walang grupo ang nakakakita ng buong proseso. Bawat isa ay may ginagampanang gampanin na pira-piraso. Ang mga taong namamahala ay nagpapalit-palit. Ang mga utos ay ibinibigay gamit ang teknikal na wika. Ang pagkakahati-hati na ito ay nagpapahintulot sa marami na sabihing hindi nila alam ang kabuuan ng nangyayari. Gayunpaman, ang paraan ng pagpaplano ng lahat ng ito ay nagpapakita na ang layunin ay malinaw sa lahat. Hindi ito mga pasilidad na improvisado. Mayroon silang mga panloob na railis ng tren, mga silid at pugon na may tumpak na kapasidad at mga detalye na naitama upang maging mas episyente. Isinasagawa ang mga eksperimento gamit ang iba't ibang mga gas, niredesign ang mga lugar at pinabilis ang mga gawain. Ang bawat pagbabago ay naglalayong dagdagan ang bilang ng mga namatay bawat araw. Ang modelong ito ay kinopya sa maraming lugar. Ang Auschwitz, Treblinka, Sobibor at iba pang mga kampo ay gumamit ng parehong lohika. Ang heograpikal na kalayuan at ang lokal na pamamahala ay nakatulong upang mapanatili ang lihim. Milyon-milyon ang pinatay doon ng walang record o proseso. Isang mahalagang bahagi ng operasyon ay ang normalisasyon. Ang masang pagpatay ay itinuring na karaniwang gawain. Mayroong mga itinalagang oras, mga inaasahang dami at mga bagay na kailangang kolektahin. Pinamahalaan upang gawing isang datos ang bawat krimen. Ang bawat grupong dumating ay nirehistro. Gumawa ng mga listahan kung sino ang magtatrabaho at sino ang mamamatay. Ang mga listahang ito ay ipinadala sa mga sentral na opisina kung saan tinipon ang mga numero. Ang mga pangalan ay pinalitan ng mga bilang. Ang mga individual ay naging mga numero. Ang mga tauhan ng SS ay tumanggap ng espesyal na pagsasanay. Tinuruan sila na ang mga Hudyo ay hindi bahagi ng lipunan, kundi isang elementong kailangang mawala. Ang dehumanisasyon na ito ay paulit-ulit sa mga talumpati, publikasyon at pang-araw-araw na gawain. Sa pagitan nila, ginagamit ang mga malabong ekspresyon, pinag-uusapan ang pagproseso, pagpapalipat, pamamahala. Kaya nila iniiwasang magsangkot ng emosyon. Pinaigting din ang pag-inom ng alak at binigyan ng mga benepisyo ang mga nagpapatuloy sa kanilang pagganap. Sa ilang kampo, sinubukan ang mga bagong pamamaraan, mga hermetikong truck, iba't ibang gas, pati na rin mga pampasabog. Hindi lahat ay gumana ng maayos, ngunit ipinakita nito ang patuloy na pagsisikap na i-optimize ang sistema. Ang mga biktima ay pinilit na magsagawa ng mga gawain tulad ng pag-alis ng mga tren, paglilinis ng mga silid at paglilipat ng mga bangkay. Hindi lamang pinalalala nito ang kanilang kalagayan, kundi pinapayagan din nitong mabawasan ang bilang ng mga ahente na direktang kasangkot. Bawat bahagi ng kampo ay may tiyak na layunin, mga lugar ng disinfeksyon, imbakan ng mga gamit, mga barakong, mga pugon, mga pangasiwaang lugar. Ang bawat sektor ay may partikular na layunin, walang puwang para sa kaguluhan. Ang pagpapatupad ng doktrinang ito ay hindi tumatanggap ng mga exception. Walang mga naunang merito, relasyon o kasaysayan ang nag-aalok ng proteksyon. Ang lohika ng lahi ay nangingibabaw sa lahat ng kaso. Walang mga pagpapaliwanag. Nang ang pagkatalo ng militar ng rehimen ay naging tiyak, hindi bumaba ang ritmo ng sistema. Sinira ang mga dokumento, tinakpan ang mga bakas, ngunit nagpapatuloy ang mga pagpapatupad. Hanggang sa huli, ang layunin ay ganap na makumpleto ang paglipol. Ang mga nangyari ay hindi aksidente ni isang improvisasyon. Ito ay ang maingat na pagganap ng isang doktrina na, mula sa simula, ay nagtakda ng layunin na puksain ang isang buong grupo. Ang mga kampo ay naging isang direktang aksyon na pinamahalaan ng may kalamigan, kaayusan at isang estruktura na ginawang pang-araw-araw na gawain ng krimen. Kapag ang paglingon sa ibang dako ay isang pagpipilian, ang mga nakita at tinahimik sa Alemanya.
Sa mga tao ng sistematikong pagpatay laban sa mga Hudyo, isang malaking bahagi ng lipunang Aleman ang nagkaroon ng ilang antas ng eksposisyon sa mga nangyayari. Bagaman ang gobyerno ay mahigpit na kinokontrol ang opisyal na mga balita, maraming mga mamamayan ang nakarinig ng mga bersyon, nakapansin ng mga senyales o nakatanggap ng mga hindi tuwirang komento. Sa maraming kaso, ang pananahimik ay isang desisyon upang maiwasan ang pagharap sa isang hindi komportabling bagay. Ang mga pagpapalayas at paglipat ng mga buong grupo ay nakikita. Ang mga tahanan ay nawalan ng laman pagkatapos ng mga operasyong ito. Sinasabi na ito ay para sa mga paglipat, ngunit ang paliwanag na iyon ay hindi natugma sa paglipas ng panahon. Wala nang bumabalik at ang mga liham ay huminto sa pagdating. Ang mga manggagawa sa tren at mga sundalo ay nagbabahagi ng mga komento. Nagsasalita sila tungkol sa mga lugar kung saan nawawala ang mga tao, mga convoy na walang pagbabalik, mga gusali na may patuloy na usok. Ang mga kwentong ito ay kumakalat ng walang malinaw na opisyal na bersyon, ngunit nagdudulot ng pag-aalala. Ang iba ay nagbigay pansin, ang iba naman ay pinili na lang itong balewalain. Ang pagsasalita tungkol sa mga paksang ito sa publiko ay may mga panganib. Ang pagiging masyadong nagduda ay maaaring magdulot ng kaparusahan. Gayunpaman, ang mga senyales ay naroroon sa lahat ng dako, mga putol na liham, mga lugar na hindi kailanman binanggit sa pahayagan, mga litrato na nakalampas sa mga kontrol. Ang intuwisyon ay sumasama sa mga konkretong kaganapan. Sa mga lungsod, ang mga bulong-bulungan ay ipinamamahagi ng mahina ang tinig. Ang mga pangalan tulad ng Auschwitz o Treblinka ay binabanggit ng maingat. Bagamat marami ang hindi alam ang eksaktong mga detalye, nauunawaan na walang bumabalik mula sa mga lugar na iyon. Ang mga usapan ay maikli at karaniwang nagtatapos sa mga pag-iwas o pananahimik. Ang mga malalaking kumpanya ay hindi nagtanong kung saan nagmula ang mga manggagawa o kung saan pupunta ang mga ari-arian. Ang ekonomiya ang pinakamahalaga. Ang mga relihiyosong organisasyon, maliban sa ilang mga eksepsyon, ay hindi nagsalita ng publiko. Karamihan sa mga estruktura ng institusyon ay pinili na manatiling wala sa isyu. Sa mga bayan at malalayong lugar, mas malapit ang ugnayan. Nakakita ng mga tren na puno ng mga tao, nakarinig ng mga sigaw mula sa mga wagon at ang ilang mga lugar ay ginamit bilang mga sentro ng pagdadaan bago ang paglilipat. Mahirap hindi mapansin ito. Ang ilang mga sundalo ay bumalik na may mga larawan o kwento. Sa mga pribadong pagtitipon, ipinapakita nila ang mga larawang iyon o ikinukwento ang mga nakakabahalang eksena. Para sa ilan, isang babala ito. Para sa iba, isang kwento na lang mula sa harap ng digmaan. Sa mga pabrika, ang mga nagtatrabaho malapit sa mga pinilit na mga bilanggo ay nakikita ang kanilang pagkaubos, naririnig ang mga banyagang wika at napapansin ang patuloy na pagbabantay. Maliwanag na hindi sila naroroon ng kusa. Bagamat kakaunti ang may buong larawan, marami ang nakakalap ng mga piraso. Ang bahagyang pag-unawa na ito, kasama ang takot, ay nagdudulot ng isang saloobin na huwag nang magtanong pa. Ang malaman pa ay maaring magdulot ng mga kahihinatnan. Ang pananahimik ay nagsilbing pagtatanggol din. Ang mga pagpapalayas ay ipinakita bilang mga proseso. Inanunsyo ito bilang mga maayos na pamamaraan na ipinaliwanag ng mga regulasyon. Ang formal na itsura na ito ay nagpapalambot sa moral na epekto. Ginamit ang mga parirala tulad ng pag-aayos o hakbang sa seguridad upang itago ang sistematikong pag-aalis. Pinapalakas ng propaganda ang salaysay na ito. Inuulit ang mga ideya na nag-uugnay sa mga Hudyo, sa mga sakit, panlilinlang o krimen. Ang paulit-ulit na ito ay lumikha ng isang baluktot na imahe na nagpapadali sa hindi pagkilos. Kaya, ang pagkawala ng mga tao ay hindi nakikita bilang isang hindi makatarungang pangyayari, kundi bilang isang hakbang upang mapanatili ang kaayusan. Sa mga nasakop na lugar sa silangan, ang mga bumalik ay nagsalaysay ng mga nakakabahalang kwento. Nagsasalita sila tungkol sa mga hukay, putok ng baril o mga kakaibang gusali. Ang iba ay nagsasabi nito ng walang pakialam, ang iba naman ay may kasamang di komportabling pakiramdam.
Ang mga kwentong ito ay hindi lumabas sa mga pahayagan, ngunit nagpasiko ng hinala sa iba't ibang sektor. Ang mga tren ay dumaan sa mga kilalang lungsod, mga saradong bagon, armado na pagbabantay, mga tao sa kitang-kitang kondisyon ay mga malinaw na senyales. Alam ito ng mga nagmamaneho ng tren at napansin ng mga nakakita ng mga nakasarang bahay o mga tindahan na inilipat ng walang abiso. Mayroon ding mga taong nakialam. Ang iba ay tumulong sa mga tinutugis o tumangging makialam. Ngunit kakaunti lamang at ang mga parusa ay agarang ipinataw. Ang sistema ay handa na upang tanggalin ang anumang pagtatangkang magbigay ng tulong. Sa mga paaralan at mga komunidad, nagtatanong ang mga bata tungkol sa mga nawawalang kamag-aral. Ang mga sagot ay malabo o inuulit lamang ang sinasabi ng opisyal na bersyon. Ang omisyon na ito ay nagtuturo din ng hindi pagsasalita. Nang magsimulang gumuho ang militar ng Nazi, sinubukan nilang burahin ang lahat ng ebidensya. Sinunog ang mga talaan, winasak ang mga dokumento at pinilit ang mga bilanggo na alisin ang mga bakas. Ang ilang mga Aleman ay nakita ang mga huling hakbang na ito nang hindi nagtanong. Nang binuksan ng mga puwersang alyado ang mga kampo, ang mga larawan ay naging imposibleng itanggi. Ang mga larawan, mga recording at mga kwento ay ipinakita ang mga bagay na dati ay iniiwasang banggitin. Maraming mga mamamayan ang nagsabing wala silang kaalaman. Inaasahan nila na maling impormasyon ang nakuha o hindi nila naisip ang ganitong antas ng krimen. Ngunit ang mga bakas, mga bersyon at mga senyales ay marami. Ang tanong ay hindi kung alam nila, kundi kung nais nilang malaman. Ang pag-deny ay bahagi rin ng parehong pananahimik na dati. Ang mga sagot pagkatapos ng labanan ay iba-iba. Ang iba ay ganap na nag-deny. Ang iba ay nagsabing, hindi ito ganun kalala. Ang ilan ay umamin sa nangyari. Ngunit ang karamihan ay pinili na huwag nang lumingon pabalik. Ang extermination ay hindi lamang gawain ng mga nagsagawa, kundi pati na rin ng mga pumayag sa pamamagitan ng kanilang kawalan ng aksyon. Mula sa mga unang pagtatangi hanggang sa ganap na pagkawala, bawat hakbang ay sumunod sa isang kaayusan na walang sino man ang nag-abala. Ang mga batas ang nagsimula, ang mga paglilipat ay pinuno ang mga tren, ang mga kampo ang nagtakda ng natitira. Lahat ay isinagawa gamit ang mga tumpak na pamamaraan na walang puwang para sa pagkakataon, na may mga opisina na nagtatampok ng mga papeles habang ang iba naman ay nagmamasid sa mga platform. Ang tila pansamantala ay naging permanente, at ang nagsimula sa mga salita ay naging konkretong mga estruktura na dinisenyo upang burahin ang milyon-milyon ng walang bakas. Ang mga ruta ay itinakda na. Ang mga pangalan ay pinalitan ng mga numero, at ang kamatayan ay naging bahagi ng rutina nang hindi nagdudulot ng mga tanong. Ang mga malapit ay nakita ito ng harapan, ang mga malalayong ay nagsama-sama ng mga piraso, at ang mga nakilahok ay ginawa ito ng may mga itinalagang gawain. Walang nangangailangan na malaman ang lahat upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Nang dumating ang katapusan, wala nang natirang sino man na makakapagsabi mula sa loob, ngunit lahat ay nakasulat sa paraan ng pag-andar ng sistema mula sa unang araw